Sino po yung mga bago dito? Taas at kamay. Ayan. Yung mga bago. Yung mga bagong attend. Isa? Isa lang? Sino pa? Isa lang. So, para dun sa mga bago mga kapatid, no? Nakita natin kanina dun sa mensahe ng ating pastor Claudette, no? Yung pag-offer ni Cain at ni Abel, no? So, yung pag-offer nila ng para sa Panginoon ay hindi naging maayos, no? Kinalugdan ng Panginoon yung isa sa kanila dahil ang in-offer niya ay yung matabang tupa, at yun namang isa sa kanila ay nag-offer ng, si Cain at si Abel nag-offer ng yung mga gulay na mga sira-sira na, no? So malinaw mga kapatid, lalo na sa mga bago, na noon pa ha, ipinag-uutos na ng Panginoon ang pagkakaloob. Amen? So malinaw doon, no? Ngayon, dito sa ating ayan. Joke na yan mo. Okay. So, nililinaw ko lang po sa mga baguhan na noon pa ay pinag-uutos na ito ng Panginoon at ito ay hindi na bago hanggang ngayon. Amen? Ipinag-uutos ito ng Panginoon kay Abel at saka kay Cain. Tapos ipinag-uutos ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, at pagkatapos ipinag-uutos ulit ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ, no? Sa Matthew 20, sabi doon, ibigay ninyo ang kay Cesar, no? At ibigay naman ninyo ang para sa Diyos. So malinaw na yung nagsasabi, no, na ang pag-o-offer daw ay pinag-uutos lang nung panahon sa Old Testament. No? Yun ang sabi ng iba. Pero hindi po maling turo po 'yun. Amen? Maling turo po 'yun. Kaya nga po nagpapaalala ang ating Biblia na ang pagbibigay ay dapat ay nasa ating puso. Amen po? So, ayan. Giving to God. So, mababasa po natin yung ating verse ay sa Deuteronomy chapter 14 verse 22. No? Meron ba? Sabi diyan mga kapatid, no, basahin ko. Sabi dito, ang title po ng ating pagbibigay, The Important Purpose of Providing for God. No, ang pinakamahalagang layunin ng pagkakaloob para sa Diyos. Amen po? Sabi dito sa Deuteronomy chapter 14 verse 22 hanggang 23, iyong ngang pagsampuing bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa inyong bukid. Amen? Ito po ay pinag-utos sa Old Testament. Mababasa po natin ito sa Old Testament. At ito po ay pinag-utos kay Moises, no? Pinag-utos ito kay Moises na sabihin sa mga lingkod ng Diyos na kailangan magbigay sila. At sabi nga dito, iyong ang pagsampuing bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa inyong bukid. Amen? At inyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos. So, linawin natin. Sabi dito, iyong ang dalhin ang bunga ng binhi. Taon-taon na nanggagaling sa inyong bukid. Ano po ba itong bukid? No? Yung bukid po, ito po yung pinagkukunan natin ng ani o ng ating kita. Amen? Sa panahon ngayon, trabaho natin. Amen? Yung mga trabaho natin. Ito yung bukid nung panahon noon. Ngayon naman sa generation natin ngayon, trabaho natin o yung pinanggagalingan ng ating kita. Amen? At sabi dito mga kapatid, at inyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin. Natatahanan sa kanyang pangalan. Sabi daw, at inyo daw kainin yung mga handog na yon, yung mga kasampung bahagi, doon sa dakong pipiliin ng Panginoon, natatahanan ng Panginoon. Ano po ito, mga kapatid? Ano po ito? Ito po yung ating church.
Amen? Simbahan. Nandito ang pangalan ng Diyos. Amen? Dito dapat dalahin at dito dapat nating pagsalu-saluhan ang ating mga handog. Amen? At sunod dito, ang ikasampung bahagi ng inyong trigo, okay? Ng inyong alak at ng inyong langis at ang panganay sa inyong bakahan at sa inyong kawan upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos palagi. Amen? So, ibig sabihin dito mga kapatid, no? Ang ikasampung bahagi ng trigo, amen? Ng iyong alak. Kasi nung panahon nung araw na yon, yun yung mga inihahandog, no? Yung trigo, yung alak. Pagkatapos, ano pa? Ng iyong langis. O, yan yung mga inihahandog nung araw. At ang mga panganay sa iyong bakahan. O, bakahan. Ibig sabihin, yung mga hayupan niya, yung mga panganay. Doon sa kanilang mga alagang hayop. So, ano ibig sabihin nito sa atin? No? Paano ba natin ma-apply ito sa ating buhay? Wala naman tayong bakahan na ngayon. Hindi naman tayo nag-aalaga na ng baka. Hindi naman tayo nag-aano ng langis. Hindi naman tayo nag-aano ng trigo. So, ibig sabihin nito mga kapatid, lahat po ng ating kinikita. Amen? Magpa-overtime man yan, o mag-baksis man yan sa inyo, o sahod ninyo, kinakailangan ibigay po natin ang para sa Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, nabanggit kanina, no, dalhin sa inyong dalahin daw sabi ng Panginoon, dalahin daw doon sa lugar ng kanyang pangalan, kung saan nandun yung kanyang pangalan. Kaya ang title po, The Most Important Purpose of Providing God, ang pinakamahalagang layunin ng pagkakaloob sa Diyos ay para, number 1, itaguyod ang kakayahan ng kanyang mga manggagawa sa simbahan. Amen? So, ibig sabihin, ang lahat po ng ating kinikita o ikasapung bahagi na ating pinagkakaloob sa Diyos, ito po ay upang makapag-support po tayo sa ating bahay panambahan. Okay? Ang pangalawa, tustusan ang gawaing pangrelihiyon. O ito po yung para matustusan po yung gawain, no? Yung mga missionary, yung mga nagtuturo, no? Para mabigyan sila ng suporta. Amen? Para mabigyan sila ng suporta, yung mga missionary, yung mga nagtuturo, yung mga katulad niyan, magkakaroon ng Bible study halimbawa sa malalayong lugar, no? So kailangan pupunta ka doon. Hindi naman po pwedeng maglakad ka lang katulad nung araw, okay? Sasakay ka. So kailangan ng pamasahe. Amen? O kung may sasakyan naman, kailangan ng gasolina. So doon po napupunta yung ating ipinagkakaloob. Amen? At ang pangatlo, itaguyod ang pangangailangan ng kanyang templo. Itaguyod doon po yung pangailangan ng kanyang templo. Ibig sabihin, yung lahat ng pangailangan dito sa ating church, no? Katulad niyan. Ano pa ba yung mga kulang natin sa music? Musician na lang, no? Singer. Musician ba? Singer. Halimbawa, may katulad nitong ating, ito, yung ating mixer. Maliit po, alanganin, no? So, kailangan nating makabili ng mas malaki dyan. Kung yung mic natin, may mga grounded na. So, kailangan may taguyod yung pangailangan ng kanyang templo. Amen po? Amen. May mga verse po yan sa Malakay 3:10. At pagpalain ang mga mananampalataya. Ayan. So, ibig sabihin, pagpalain ang mananampalataya, ang ibig sabihin po niyan, makapag-support po tayo sa ating mga kapatid na nangangailangan. Amen po? So, dyan po napupunta ang lahat ng ating ipinagkakaloob o ikasampung bahagi ng ating kita. Malinaw po? So, ngayon, meron pong promise ang Panginoon. Ano yung promise niya? Dito sa karugtong, sa Deuteronomy chapter 28 verse 12. Ayan yung promise, no? Ayan, no? Basahin nyo. Sabi diyan, basahin ko sa Tagalog, bubuksan ng Panginoon sa inyo ang kanyang mabuting
Bubuksan ng Panginoon sa inyo ang kanyang mabuting kayamanan. Amen? Ano ba yung mabuting kayamanan niya? Ito yung mga pagpapala. Ang langit upang ibigay ang ulan sa inyong lupain sa kapanahunan. Ulan sa inyong lupain. Ibig sabihin, ito yung blessing na bumubuhos sa atin. Amen? Upang umunlad ang ating mga lupain, ang ating mga pinagkukunan ng kita. At upang pagpalain ang buong gawa ng inyong kamay. Praise the Lord. Pagpapalain po ang lahat ng gawa ng ating mga kamay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, kung tayo po pala ay magbibigay, no? At makakatulong sa gawain para sa Panginoon, ito po yung kanyang mga promise. At ikaw ay magpapahiram ng sa maraming bansa at ikaw ay hindi na maghihiram. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Magbigay po tayo sa Panginoon. So, biruin mo, magpapahiram tayo at hindi tayo manghihiram. Purihin ng Panginoon. Hiram. Doy, pero makamaya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga handog na ito, Panginoon. O yung pinag-uutos mo sa amin ay ika-10 bahagi ng aming mga kita. Salamat po, Panginoon, sa mga blessing na ito, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay katulad nga ng sinabi mo sa aklat ng Matthew na kami ay magbibigay ng ayon lamang sa kalooban. Ito po yung pinagkaloob namin, Panginoon, na ayon sa aming kalooban, Panginoon. Bukal po sa aming kalooban, Panginoon. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na pagpapalain mo ang mga salaping ito. At ito, Panginoon, ay magagamit, Panginoon, sa pangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, na ngayon ay dumaranas ng financial, Panginoon, maaaring sila ay hindi sumasahod ng maayos, maaaring hindi na ibibigay ang kanilang mga incentive o kanilang mga overtime. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na katulad nga ng sinabi mo sa iyong promise, Panginoon, na ang lahat ng kanilang hahawakan ay pagpapalain mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at pakikisan ng Banal na Espiritu. Amen.